So yun na nga excited na ba ang lahat sa May 12, 2025 midterm election? Well, the answer is ako tatanungin nyo, oo, excited na ako kasi kaabang-abang ho yun, gawa nung ito ay casting of votes natin, So, maipapakita ho natin yung tunay nating kapangyarihan, yung ating tunay na lakas, na sambayan ng Pilipino. It's called the people power. So, magkakaalaman na ho yan. So, sana nga ay karamihan ng Pilipino ay makapagpasya ng tama, hindi magkamali sa pagboto, sa mga trapo, yung mga paulit-ulit na mga estilo ng pangako, di ba? Tapos mga kurakot, wag sana magkamali. So let's go to si Balasi pala. So what's in this video? Anong meron sa video natin ngayon? Anong content? So yun ang share ko na tong si Balasi na website kung saan nakita ho natin somewhere sa Facebook na pwede ka, nakakatuwa siya, and very interesting kasi makikita mo daw dito kung sino yung possible na iboto mo as senator, or kung sino yung nararapat na senator para sa'yo. So yun ay nakabase, kung aligned kayo ng paniniwala at advocacy ng isang senatoriable. So tingnan natin ngayon. So tingnan natin kung aking PDP ako bilang Duterte supporter. So meron akong 10 senatorial candidate na ho, So alam niyo na yun kung sino yun. Ulitin ko na lang, sige, Jamie Bundok, Raul Lambino, GV Hinlo, Doc Eric Mata, Senator Bongo, Senator De La Rosa, Philip Salvador, meron akong Vic Rodriguez, syempre, di mawawala yan, and of course, si Rodante Marcolita, and sino pa ba yung isa? May nakaligtaan ba ako para meron, Tapos, nakaligtaan ko yung pang 10. So, pero diretso na tayo sa isa, si Amy Marcos, yung sinuportahan ni VP Sara, itinaas ang kamay. And sa yung kay Tatay Digong man, magpipick ako ng isa, So, Hunasan and Corobin, so I'll go for Hunasan. So, sino ba yung isa ko nakalimutan? Aki Buloy, sorry, So, pasensya na ho mga kababayang mga QOJC member. So, ayan, Pastor Apollo Kibuloy. Number 1 ko ngayon sa balota kung pwede, kaso nga lang, lahat naman sila deserve mag number 1. Pero okay na yun. We have 12 senatoriables na pwedeng iboto kung sino yung gusto ho natin. So, yun na nga. Meron akong Duterte plus Amy Marcos and Gringo Hunasan. Okay, let's go to si Balasi. At dito natin maalalaman ngayon kung gaano nga ba ito ka-interesting sino si Balasi, na halos accurate daw, yung nakuha nilang result sa mga quizzes. So tingnan natin, start quiz. So yan nga, ulitin ko bali ang lalabas ko dito, base sa aking mga may quiz, sasagutin natin yung mga katanungan. Tapos yun, pag ma-answer natin lahat ibibigay sa atin kung sino yung mga senatoriables na mayroong kaparehas ng stance or stand natin. Okay, let's go to start quiz. Okay, Filipino, Tagalog na lang. So sumasang-ayon ka ba sa pagpapalaglag? Pagpapalaglag. Hindi siguro laglag, pero contraceptive siguro. Wait lang pabor. Hindi ako pabor kasi laglag kasi bata na yan, nasa sinapupunan na. Alam mo yung siguro depende, like mga 2 weeks, 1 week. May na ba yun? Mayroon na ba yung may feelings na ba yun mga gala? Let me know in the comment box, so mga diyan, mga sa akin. Kung may feelings na ba yung bata, nasaktan na ba yun, yung fetus na yun? Oo. So, siguro contraceptive, pwede ako doon Pero pag bata na kasi, binubuntis, like mga 1 month old, di ba? Parang nakaramdam ng sakit yun. Pero so kawawa naman kung papatayin sila doon sa loob ng tiyan. Kasi from the word na pagpapalaglag, abortion, killing, You're killing life. So kahit nga yung mga butiki na minsan nga nakalungkot ng patayin yung sa bubungan natin. Anyway, so pabor ako? Hindi pabor? Bayan, wala, So ayaw kong magkaroon ng mataas sa populasyon na wala namang pinag-aralan. Oo, pangit ng education system natin, ang daming kurakot kasi mas lalong dadami ang populasyon natin na walang pinag-aralan, mga illiterate or mga uneducated. Yan ang magagamit lagi sa mga kurakot ng mga politician. Bibigyan niya ng ayuda na 1,000, bibigyan ng libreng gamot na galing sa opisina, hindi naman nila pera yun. So ang mga nakakatanggap nun, walang mga pinag-aralan. Oo, yung mga mga uneducated, mostly mga mahihirap. Isa na ba yung mga mostly sa mga mahihirap, di ba? So sorry sa aking term, pero madalas talaga sa trabaho ko dati, talagang na-observe ko kung sino pa yung mga walang pinag-aralan, sino pa yung mga walang
walang IQ, sino pa yung mga kawawa, no? Kawawa, pinag-aralan. I mean, pinagkaitan ng basta kapalaran. So sila pa yung nag-aanak ng marami. Pero yung mga may kaya, mga middle class earner, isa, dalawa, o, diba? Minsan wala. So ganun yun. So go. Ayaw kong hindi ako papabor sa papatay ng bata sa loob ng tiyan, sinapupunan, ayaw ko nun. At hindi ako pabor, no? So kaya wala. I'll go for wala. Sumang-ayon ka ba sa parusang kamatayan? Ito naman depende. Depende sa kamatayan. Kasi kung kamatayan para sa mga rape, mostly kasi mga alam naman natin ang batas sa Pilipinas, mga mahihirap lang talaga ang kawawa, no? Hindi talaga kahit pasabihin natin na for example, mahulihan ka ng sigarilyo dito sa Davao City. Let's say Davao City. 500 pesos yun dati. Ako nahuli dati pero matagal na yun. That's 2006 yata, if I'm not mistaken. So 500 pesos yung fine, yung multa. Samantalang, etong natin, minsan nga pagdududahan ka lang na meron kang marijuana o nagmamarijuana yan, nagdodroga yan. Dito, no, hindi na sa Davao, sa buong Pilipinas o kahit saan pa man. Sa Pilipinas, no. So we're talking about Philippines pala. So pag sinabing parang pinagdududahan ka pa lang, di ba? Na may addict yan. Di ba? So pwede ka agad makulong. Basta pangit ang batas sa atin sa Pilipinas. Hindi siya patas, no? Patas yung parusa sa mga mayayaman at sa fine, multa para sa mga violation, no? Fines sa mga violation sa mayaman at mahirap. Patas lang. So, hindi naman afford ng mga mahihirap, kaya mahihirap lang yung nag-iingat, mahihirap lang yung sumusunod sa batas, pero yung mga mayayaman hindi, no? So yun. So kawawa yung mga Pilipino. So pabor ako sa parusang kamatayan, pero exclusive lang siya sa mga heinous crime ng mga mayayaman. Hindi na lang sa corruption. Yes, I'll go for corruption. So dapat bitayin ang mga nangungurakot. Kurakot ng mga government officials and mga government servant, no? Public officials. So pag kurakot, yes, I'll go for kamatayan. Pabor. Hahanging. Public hanging sa plaza, sa park, ganun. So wala. Kasi hindi naman sinabi doon kung para saan, no? Kung pang pang mahirap ba yun o pang mayaman na parusa. Ayoko. So sumasang-ayon ka ba sa yun ng parehong kasarian? Yun, di ko rin alam. Ito kasing yun kasi, yung ang pagpapakasal kasi, ang pagkakaalam ko dyan, siya, no, parang rights ba, na pakasal na kayo, so ikaw misis, ikaw na yung may karapatan sa kanyang ang ari-arian, yaman, sahod, lahat-lahat, no, sa usaping pangpamilya. So ibig sabihin, ganun din sa lalaki, no, meron na siya karapatan sa babae na hindi na siya pwede magloko kasi nga kasal na sila. So pwede niya idemanda. So ibig sabihin, ang kasal is all about legal. Tama ba? So it's not about religion, it's not about siguro in some point religion din, pero kasi meron namang kinakasal sa huwis lang, di ba? Hindi naman sa simbahan. So kinasal sila dahil yun sa for legal purposes. So I'll go for pabor. Pabor hindi yan dahil sa kasal. Kasi kunyari mga same gender man sila, parang kasarian, babae sa babae, lalaki sa lalaki, o ano pa man dyan. So pwede sila mapapakasal pero hindi sa simbahan. Pwede sila sa tawag nito, sa husgado, no? Sa judge, mayor, yun ba yun? So yun. So I'll go for pabor. Kasi parang sa legal hindi yun dahil sa simbahan. So biblically bawal magsama ang babae at babae, lalaki ganun, no? Bawal yun. At hindi lang babae, lalaki kundi lalaki sa babae na may mga asawa, 'di ba? So bawal 'yun. So bawal sa simbahan, 'di ba? So paki-commit nga diyan sa mga mga active pa sa simbahan. Yung hindi pa mga tiwalag, hindi pa mga irehis, no? Anyway, so 'yun? Hindi lang babae sa babae ang bawal, hindi lang lalaki sa lalaki ang bawal, pinagbabawal ng simbahan, no? Kundi yung babae sa lalaki na hindi pa mag-asawa, 'di ba? Dapat kasal muna bago magtalik, bago mag-live-in, 'di ba? Or bago magsama. At higit sa lahat, hindi ka pwedeng makipagsiping, di ba, tulog, makipagtabi sa pagtulog sa babae or sa lalaki na parehas naman kayo may asawa or isa sa inyo ay meron ng kasal na. Yun. So, sangayon ka ba sa yun, tapos na. So, sa move na tayo, number 4 na question. Samang-ayon ka ba samang-ayon ka ba sa gawing legal ang diborsyo? So, sang-ayon ba ako? Yes, pabor ako dyan sa divorce. Kasi hindi pwedeng hindi magsama. Kasi mostly sa atin sa Pilipinas, bata pa lang, 18 years old, 19 years old yan. Buntis, kinasal na.
'di ba? Pinakasal na, yung mga arranged marriage lalo na. So wala naman silang kakayahang magpasya ng maayos that time kasi bata pa nga sila. Sabi nga ni Doc Kiliman Goro yung sa Facebook na doktor na ang pinaka right time talaga o edad na magpapasya para mag-asawa ay yung nasa edad na 25 years old kasi doon daw na-develop yung natin, yung parang yung utak dito sa may bandang noo kung saan yun daw ang may responsible na magpasya, mag-decide ng tama. Anyway, so yun. So I'll go for divorce. Sumang-ayon ka ba sa pagsasakdal kay pangalawang Pangulo Sara Duterte? Hindi pabor. Kasi yun, pinakadabis yan na leader sa Pilipinas, one of the kind, very authentic. Tama ba? Authentic. Basta napaka-real, napaka-tunay. Oo, walang halong kimi, walang halong kabastusan, ibig sabihin, walang halong kahayupan, gano'n, no, sa kaban ng bayan. So, yan, serbisyo totoo lamang. Mga Duterte yan. Yan ang mga nila, branding. Pero hindi ko din lahat ng Duterte kasi nga si Omar Duterte, hindi ko pa kilala. So, si Rego Duterte, hindi ko rin kilala. So, kay Kong Pulong naman is, na siya, approve, na natin yan, proven and tested. Si Mayor Basti din, ganun din, no? So, pinakahuli sa listahan. So, actually, it's for Dutertes lang ang ma-recommend ko sa inyong mga, mga nanonood na hindi taga Davao. So, number 1, Tatay Digong. Number 2 is BP Sara Duterte. Pangatlo is Kong Pulong. Tapos itong huli, so salot, no? Ako kay Mayor Basti kasi talagang na-prove niya from someone na mahilig lang na maglagalag, alam mo yun, mahilig lang mag-surfing at kung saan. So ngayon, sumabak siya sa public office at kaya niyang panindigan. Ang galing, napaka versatile na tao, no? So kaya niyang mamuhay ng pribado at kaya niya ring mamuhay at gampanan ang pagiging isang public official. So yun na yun. Okay, pang-6 na tanong. Sumasang-ayon ka ba sa depensa or sa pagdepensa sa West Philippine Sea laban sa China? Depensa, wala na, para sa akin ito, wala namang kasi depensa kasi yan common ground, di ba? So ito naman, kung saan yung galing itong aking sasabihin. So it's coming from Sas Rogando Sasot. Si Sas Rogando Sasot is meron siyang specialty, no? Yun po yung kanyang parang pinaka-special, no? Specialty, ano ba tawag dyan? Basta, correlation, international relation, itong si Sas Rogando Sasot. Kaya, at binabasa ko yung hindi lang naman siya ang mga binabasa ko rin about dyan or nababasa sa international relation na yan. So, kasama na ang mga disputes, no, sa mga karagatan. So, yan na nga, common ground ang natin, ang ating West Philippine Sea in South China Sea. So, hindi ko kailangan pumabor kasi wala naman talagang ginawang aggression dyan. Sa time ni Tatay Digong nga, ay malayang makapagpangisda ang mga Chinese at mga Pilipino, Vietnamese at kung sino-sino gusto mangisda kayo dyan. Ganun lang, no? So, nung sa time ni BBM, sa time ni Pinoy at ni BBM, nagkakandalit siya ang Pilipinas kasi binoykot ng China ang Pilipinas. Sa time ni Pinoy, stop buying ang China sa saging ng Mindanao. Kaya ayun, kawawa ang mga growers/farmers, basta lahat ng mga umaasa sa banana plantation industry sa Davao, sa Mindanao. Iyak kasi yun, nakaasa nga yung hanap buhay dun. Tapos wala nang presyo ang saging kasi nga di na nga bibili ang China. Sa hindi ka kaalam, 80% ng saging sa Pilipinas ay napupunta sa China. China ang bumibili. 20% naman is yun po yung Japan, Middle East, Amerika at kung saan-saan pa, di ba? So ibig sabihin talaga hirap mabuhay pag wala ang China. So yun. So hindi ako kay BBM naman, ayun, iyak ang mga mangingisda kasi nga basta gumagawa ng issue itong gulo itong PBBM. So kay Tatay Digong no enemy to no one, friends to everyone. Ganun ang kay Tatay Digong. Okay, sumang-ayon ka ba sa... Okay, yun na yun. Wala. Okay, sumasang-ayon ka ba sa pakikipagtulungan sa International Criminal Court? Sang-ayon? Gago, hindi. Hindi ako pabor dyan. Gago yan. Okay, let's go to number 8. Sumang-ayon ka ba sa pagpapasa ng comprehensive sexuality education? Pwede rin. 'Di ba? Pwede rin, no? Lalo sa usaping health, 'di ba? Kasi may mga doktor tayo kaya nga andyan yung mga doktor kasi para hindi lang sila gagamot sa atin, para mag-educate na rin.
'di ba? So what's the purpose of discovering things, 'di ba? Sciences at kung ano pa na may kinalaman sa sexual education, 'di ba? Para mapanatiling ligtas lahat, no? So walang mga sakit-sakit dahil nga sa lahat ay mayroong tamang edukasyon sa sex, ganun, no? O ano pa man dyan, sexuality education. So sang-ayon ako. Sige, go. Pabor. Sumasang-ayon ka ba sa sapilitan na Reserve Officer Training Corps or MR2? Ay, pabor. Kasi yan ang mga bata kasi ngayon, wala nang exercise sa katawan. Panay higa, hilata, anong ulam. Di ba? So, dapat bigyan sila ng training. Sa South Korea nga, sila napaka social ng mga doon, mga bata. Ibig ko sabihin high-tech na rin, pero talagang meron silang enlistings talaga sa mga lalaki nila pag edad ng 18 years old, kailangan mo talaga magpa-enlist. So, 'di ba ganun 'yun? So dito sa Pilipinas, tatapang natin mga warlord tayo sa mga warrior tayo sa tawag nito sa keyboard, no? Pero pagdating sa tunay na buhay, wala, tamad natin. Hindi natin kayang mag-ROTC. So I'll go for ROTC. Pabor. Ako dati kami din ay dumaan din sa ROTC, nakakapanghinayang at tinanggal. Anyway, sumang-ayon ka ba sa pagsuporta ng pagmimina sa Pilipinas? Hindi. Kasi mayayaman lang kikita diyan. Di ba? Gagamitin natin ang lupa natin para sa agrikultura kasi yun ang kailangan natin unang-una para mabuhay, no? Agrikultura, pagkain, bigas, gulay, lahat-lahat. Hindi yung para sa tawag nito, hindi yung para sa mga mayayaman lang, di ba? Alam niyo na kung sinong mga mayayaman na nakikinabang sa mga mining industry. Okay, pabor ka ba na ipasa ang sexual orientation, gender identity and expression? Hindi, kasi di ko alam base kasi sa discussion ng mga influencer na rin. Actually, hindi ako pabor sa na yan, sa Soji, kasi siyempre pinaglalaban nila, dapat daw isa po sa CR ng mga babae, ganun, or mayroong pangatlo, third sex, no? So dapat nga pala talaga tatlo. Marami ng pera ang bayan natin, yung pinang-ayuda ni Martin Romualdez, kung ipagawa ng CR yan para sa pangatlong kasarian, di walang problema, di ba? So merong male, female, and transgender, yun, pwede na yun. So hindi ako pabor, kasi marami ding mga kinasasangkutang gulo ang mga member of LGBT, lalo na yung mga transgender, mga ganun, no? Basta mga lesbian, mga matatapang. So hindi mo parang basta okay na yun. Naman sila may influensya naman, may mga cellphone na rin ngayon, pwede na rin basta hindi ako pabor. Kasi baka maabuso nila, parang wala pang Soji bill, pero napakabuli na ng mga karamihang mga natin, mga kababayang Soji at nito mga LGBTQIA. So hindi ako pabor. Sumang-ayon ka ba sa pagbabago ng konstitusyon? Depende kasi yan kung sino nakaupo ngayon. Kung sa panahon ni PBBM, ayoko. At saka ni Martin Romualdez, ganyan ang sistema ng gobyerno natin, tapos palalawigin natin. Pero baka ang ibig sabihin dito is constitution, yung charter change, yung magkakaroon tayo ng parang state, no? Federal state na ang Pilipinas. So magiging na tayo, no? State of Davao, ganon, no? So isa man presidential pa rin naman, parang like USA, pero at least meron tayong sariling batas, panukalang batas sa Mindanao, sa Davao. So yun, doon magkakaalaman. Tapos yung pera naman ay ang pera naman ay 80% na pera na napoproduce sa ating rehiyon ay mapupunta sa atin 80%, 20% dun sa national. So baliktad kasi ngayon sa natin presidential form of election. Basta presidential form government natin nasa Mega Manila, nasa Imperial Manila napupunta ang 80% ng kapirahan ng ating mga respective provinces, regions and cities, and 20% lang yung maibabalik ko sa ating lugar. So di ba? So unfair. So kung pagdating naman sa mga mega projects, flagship projects and infra projects ay nakadepende lang yun sa palapitan ng sandok. Gaya ngayon wala mang proyekto ang Davao region na nakukuha mula sa gobyerno ni BBM kasi nga ayaw nga sa mga taga Davao kasi nga Duterte solid. Okay lang, no? So pina-power trip tayo ay iniipit, no? So napopolitika tayo, so wala tayong magawa. Sige lang, basta Mitchell, laban, boto natin Duterte. Okay, so samang-ayon ka ba sa pagbabago ng konstitusyon? So my answer is depende. So wala muna. Sumasang-ayon ka ba sa mga dinastiyang politikal? Depende rin, no? So kung mga Duterte lang din naman kind of leadership,
ay I'll go for okay lang ang dinastiyang political. Ano pa ba mga political dynasty sa Pilipinas na okay rin naman kahit paano? Villar, in fairness ha, okay ang mga Villar ha. Oh. Okay ang mga Villar, si Mark Villar, kita mo naman ang kanyang DPWH, hindi naman talaga isa yan sa pinakakurakot na na ahensya, na departamento sa gobyerno, pero galing nagawa ni Mark Villar na makagawa ng napakaraming mga projects under basta siya katuwang ni Tatay Digong. So si naman Manny Villar, yung tatay nila, di ko alam kung anong nagawang batas ng bata pa ako noon 90s late 90s early 2000. And Cynthia Villar, in fairness, okay lang kanyang mga stud, medyo napaka-logical and hindi siya bumabase sa feelings and emotion. Sa kanya is based on facts and experience. Anyway, sumasangay ka sa depende, so wala muna. So disclaimer, I understand, larga. So ano yung magiging sagot natin dito? So ito 'yon Ayan. Ang aking number 1 na number 1. So ang lumabas na mga senatoriable na para sa akin base doon sa aking mga kasagutan ay si Arlene Brosas. 'Di ba makabayan yung mga yan, yung mga leftist So ganon din si Calio de Guzman, leftist din yan. Si Adonis, hindi ko siya kilala. Si Andamo, parang narinig ko na siya minsan pero di ko alam kung sino siya. Arambolo, hindi ko rin siya kilala. Jimmy Bundok, wow, 'di ba? Sabi ko sa inyo, idol ko yan si Jimmy Bundok. Kasi sa totoo lang ito si Jimmy Bundok, maliban sa pagiging loyal niya sa mga Duterte. Kasi pag sinabing Duterte, Pilipino yan Duterte equals Philippines. So loyal siya sa mga Duterte, same with the Filipino people, Kasi ang pinaglalaban talaga ng mga Duterte, mga taong bayan So ganun din ang ipaglaban ni Jimmy Bundok. Pero alam niyo ba, ito si Jimmy Bundok ay napakatalino. Kasi hindi naman siya, ibig ko sabihin, hindi ka naman siguro gagraduate ng abogasya. Hindi ka makapagpasa ng bar exam kung wala ka talagang utak, mababa ang iyong IQ. So pasado si Bundok. Tapos yun na nga, bali matyaga siyang mag-aral, mag-research, lahat-lahat. So ibig sabihin, pwede talaga siya sa Senado. Qualified siya si Jimmy Bundok kasi nga may pinag-aralan. Okay, ibig sabihin matyagang mag-aral, So ganun din ang gagawin niya sa Senado. So pag-aaralan niya lahat ng mga panukalang batas. Tapos bago siya magpapasyang, sige, I'll vote for ganyan. So Jimmy Bundok is legit. Number 2 is Bong Revilla. Okay. Si Bosita, okay, kilala ko rin yan. Si Teddy Casino, yan, leftist na makabayan. Franz Castro, okay. So mamaya andyan yan sila. Kaya ko i-explain ang sarili ko na despite na magkaparehas kami ng stand nitong si Brosas, Di Guzman, okay, sino pa yan sila, mga Castro, mga leftist, sila Teddy Casino. So bakit hindi ko pa rin sila iboboto? Mamaya i-explain ko yan. Basahin muna natin yung mga listings ng mga pangalan dito. Okay, Bosita, Casino, okay, Castro. Sino yun? Castro, isa. Si Franz Castro, ang isa naman ay, okay, Pia Cayetano, okay. De Angelo, okay, kilala yan. De La Rosa, PDP Laban, okay. Doringo, Nanay Mimi, sino yan? Espiritu. In fairness believe ako dito kay Ilok Espiritu talaga, sa totoo lang, kasi matalino din. Parang siya yung parang pwedeng sila yung magkatapat sila ni Vic Rodriguez. Ang pinagkaiba lang talaga ng Ilok Espiritu is grabe to the core ang kanyang hate sa mga Duterte na hindi mo alam kung bakit. Ibig ko sabihin, alam natin kung bakit, kasi nga nasasagasaan ngayon, kasi lilawan nga sila. Okay, so tsaka makakaliwang grupo. Okay, so matalino sana sa Espiritu, kaso nga lang nasa maling nasa maling kulay. Okay, Bongo. Ayan, pasok, di ba? Kaya pala number 1 si Senator Bongo, Wow, JV Hinlo, pasok. Wow, Lambino, pasok. Okay, Marcos, Aimee, pasok. Lisa Masa, yan, NPA yan. Pangilinan. Bata pa ako, Lisa Masa na yan Hanggang ngayon, andyan pa rin, Sila yan dalawa sa Toro Campo. Kiko Pangilinan, okay, pasok. Okay, abit lang yan. Daniel Ramos, Philip Salvador, wow, very good. Okay, Floranda, Jose Lacson, Ping Lacson, okay. Ledasan, Amira, Martinez, Pacquiao, Kirobin, Kibuloy, 2 points, So Tolentino, Aquino, Arellano. Okay, so doon na tayo sa pinaka top 12. So tingnan natin top 12. So Brosas,
De Guzman, Adonis, Andamo, Arambulo, Bundok, Revilla, Busita, Casino, Castro ulit, Castro, yes, Cayetano, and D'Angelo. So far, ang pumasok lang sa aking top 12 na Duterte's bit na Duterte ay isa lang, no, si Attorney Jimmy Bundok. Yun lang, no, so far. Oh. So the rest is ano na siya. So ngayon, okay, I'll explain, no, bakit hindi ko iboboto ito sa sila Brosas, De Guzman, Calyodi, to the despite na lumabas na sila yung mga politician, mga senatorial slate na siyang aking ka-aligned, no, ng paniniwala. Oh, hindi ko alam kung alin sila doon kasi yung mga senador ko doon marami naman doon talaga yung matatawag nating depende, no, it depends upon the situation. Yun nga lang pagbabago ng konstitusyon ng Pilipinas, depende kung sa panahon ngayon ni Romualdez at saka ni BBM, ayaw ko, no way. Okay, so ito si Brosas, ito si Calyodi De Guzman, ito si Bong Revilla, itong si Busita hindi ko muna siya isali na kasi hindi ko siya kilala talaga personal, lang alam sa kanya. Dili Casino, yan, Franz Castro, Cayetano, D'Angelo, no. So yung mga yan, bakit hindi ko sila iboboto? Kahit paras kami ng stand, although 3 points lang naman sila, 4 points. So kasi ito si Brosas at saka si De Guzman, mga mga leftist, ang kalang trabaho is ipaghiganti ang ABS-CBN, ipaghiganti ang Philippine Airlines, ipaghiganti ang tawag nito PLDT, ipaghiganti lahat-lahat ng mga oligarchs na napatumba, na exposed, hindi pala napatumba, mga oligarchs na na-expose ni Tatay Digong, no, sa kanyang panahon. So ang mga yan ay tumatakbo lang yan hindi dahil para sa bayan, kundi yan sila ay para tugisin ang mga Duterte na ang Duterte lang naman ang pag-asa ng bayan, no. So yun ang sagot ko doon. Tsaka 4 points lang naman, 4 points lang, 4 points, 3 points. Yun po yung yung natin diyan. Kasi 'di ba 13 questions. So nakakuha si Arlene Bruce ng 4 points. Si Cady Guzman naman is 4 points. So 'di ba? So that would be all. Thank you for watching. Ano sa tingin niyo? Okay ba yung ko dito, mga pinagsasabi? Okay ba yung stance ko in opinion? Kaya nang bahalang sumagot sa comment section.